Hello Virgo, welcome to Virgo Philippines. Ito po ang ating almost daily reading, kapalaran sa pag-ibig. So start na po natin. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Check your natal chart. So pwede magkapalit-palit yung roles dito ha. Bahala ka na maglagay ng sarili mo sa sitwasyon. Kung makaka-relate ka, kung ano mo yung advices dahil pwede makatulong ito sa'yo. So start na po natin. This is for November and December reading. And also, meron pa po kaming isang channel which is the Unicorn Princess Tarot. Please please subscribe din po dun sa other channel po namin para kasi may mga Virgo readings din po doon. So kung hindi kayo makaka-relate dito, baka doon makarelate kayo. Start na po natin. Main energy ng person mo, Virgo. Main energy ng person, Virgo. Okay. Your main energy ng person mo is the Star. For Virgo, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign po ito, ha? So, 7, I'm sorry. The Star and 6 of Cups. Kuha muna tayo ng mga, this is for the recipients. What do we have here? We're using pulse. For Virgo, hindi ko to kukunin. What do we have here? For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, please. Okay. Kunin ko rin yung cards para dito sa deck na ito. Para malaman natin kung sino itong kadil mo na ito. Here. Could be dealing with the Sagittarius, Aries, Leo. I feel Cancer energy, Scorpio here. And Aquarius, Gemini. So, yun yung nakuha kong energy dito. Pero kahit hindi ko nasabi yung zodiac sign, it doesn't mean na hindi. Kung nakaka-relate ka naman sa story, pwede kasing yung sa natal chart ng person mo ito. Let go of control issues. For what I can see here, there's someone holding on. There's someone waiting. There's a decision na kailangan gawin. Someone is waiting. Someone is kailangan umalis or mag-let go ng situation. With the 6 of Pentacles, I can see give and take. Or there's this, parang tulungan. Okay? Parang someone is helping you or you could be helping this someone with regards to pwedeng problems or money issues. Your person sees you as the star. Nakikita ka ng person mo as the star actually. Mahirap abutin. Pero, hindi bibitawan. Hindi basta iiwan. Laging nandyan. Kahit saan siya pumunta, nandyan. 'Di ba? And you are so precious para dito sa taong to. For what I can see here, although hindi naman ikaw yung inaakala niyang babae or lalaki. Kumbaga, oo, maraming babaeng dumating. Kung ikaw ay babae, etong person mo, let's say, lalaki siya, maraming dumating sa kanyang tao. Pero iba ka eh. Iba yung shine mo, iba yung naibibigay mo sa kanyang, parang, iba yung nakikita niya sa yung qualities na wala dun sa iba. Kumbaga kung ikaw I see someone here na parang medyo feeling down kasi hindi mo feel na maganda ka talaga. Pero this person sees you as really so beautiful. You look like a diamond. Hindi ko ina-exaggerate Medyo yun lang talaga ang tingin ng person mo ngayon. Na yung ganda mo ang hirap abutin.
Okay? With the Six of Cups, this is how you view your person. You view this person as someone na parang he or she would protect you, na laging nandyan pag kinailangan mo. For some of you, this could be your friend, and you see this person as your pwedeng sabihin natin best of friends, ganyan. Kasi kahit ilang taon, yung bond or yung emotion na nararamdaman mo sa kanya ay ganun. Okay? So with let go of control issues, yun yung nagiging main issue or main problem nitong connection ninyo. Someone is controlling something. Or meron kang kinokontrol sa sarili mo. Or pwedeng ito yung person mo na may kinokontrol sa sarili niya. Yun yung nagiging issue dito. Ayan, oh. Let go of control issue. So, yan yung pinaka nagiging problem or nagiging bumabalakid sa inyong relationship ngayon. Okay. For what I can see here with the Temperance, you need to make a decision. Pero I feel na yung decision hindi mo basta-basta ginagawa. Kasi pwedeng may money involved dito. Or pwedeng, for some of you, hindi ka talaga gumagawa ng decision at all. Or hindi ka umaalis. Pwedeng may children involved for some of you. And, for what I can see here, yung person mo naman, hindi makagawa ng action, hindi makaalis sa sitwasyon. Pwedeng hindi makaalis sa sitwasyon or hindi siya gumagawa talaga ng action. Pwedeng siya ito na nagkokontrol. Whether emotion, kinokontrol niya yan. So, ayan. Sorry na putol yung video. So, ito po. With the 9 of Wands and 8 of Cups, I can feel your person. Actually, marami siyang gustong sabihin eh. Marami siyang gustong sabihin and parang nag-hesitate siya. Kumbaga may hesitation yung person mo. Gusto niyang magsalita. Kaya lang, mas nangingibabaw yung utak yung ginagamit niya. Or marami talaga siya pinipigilan. Okay? So, alam mo, the more na hindi niya sinasabi sa'yo, or the more na pinipigilan niya yung mga bagay na dapat niyang sabihin sa'yo, the more siyang nasasaktan. So, maaaring siya nga itong nagko-control dito. Okay? Deep inside, nasasaktan siya. There's a lot of regrets na nararamdaman ko dito sa energy ng person mo. For some of you, maaaring alam mo na ito eh. Especially if you have this connection with him or her. Maaaring alam mo or malakas lang talaga yung kutob mo or yung pakiramdam mo na yung person na to eh. Ganun yung emotion na nararamdaman sa'yo or nakikita mo yon. Kasi maaaring ikaw yung tipo ng tao na pag tumingin ka sa mata, although nakikita sa itsura na masaya or nakikita mo yung ngiti niya, pero sa mata makikita mo hindi. Okay? Ayun, no? So, yun yung nakikita ko po dito. Sa card na ito. Let's see. Kung meron pang kakilala yung person mo, kung meron siyang, syempre, meron naman siyang kakilala, hello. Pero ibig ko sabihin, kung meron pa siyang mga deep connection na friends. Tama ba? Deep connection ba ang term? Hindi. Yung tipong friends na tipong nakakakilala sa kanya or kahit yung mga kasama niya sa bahay. Mapapansin din yun eh. Yung biglang changes sa kanya. Na, uy, parang may pinagdadaanan si ganito. Nakikita kasi yun eh. Yung sino yung nakakakilala sa kanya ng lubusan, nakikita yung nangyayari sa kanya na hindi siya okay. Ganun. Kasi nga, maaring nakikita to sa action niya. Yung medyo mabagal siyang kumilos, yung pala ang lalim na ng iniisip.
Ganyan. So, yun yung nakikita ko po dito, ha? So, let's see. Let's get more cards for you, Virgo. Okay. See? For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. So, nakikita ko po dito. This is your person. This is your person. Wait lang, guys. So, sa nakikita ko dito sa person mo, ayan o, with the Four of Pentacles, this is someone na may tinatago. So, maaaring kahit sa mga taong nasa paligid niya, itinatago niya, kumbaga hindi siya nag-open up, hindi siya nagsasalita, hindi niya, kumbaga, let's say, andito siya sa circle of friends, kahit yung circle of friends niya, hindi siya ganun ka-open. Or tipong siya lang talaga yung tao na hindi ganun ka-open. Could be dealing with an Aquarius or Gemini here. Pisces energy. And Leo energy po yung nakukuha ko, ha? Also Sag and Aries. So, nakukuha ko po dito. Really, itong person mo na, I feel like, ang laki-laki ng wala sa kanya ngayon. Whether material things, pwedeng financially mas angat ka talaga sa kanya. Kaya ang feeling niya is parang hindi kayo magka-level. Or, hindi naman sa hindi kayo magka-level. Hindi kanya maabot kasi ito siya. Parang ganun. Parang nahirapan siyang abutin ka. Kaya yung parang yung emotion niya, mas pinipili na lang niyang itago. Kasi alam niya kung ano yung for some of you, pwedeng medyo malayo yung person mo. Talagang malayo yung distance nyo dalawa. Yun ang nakikita ko dito. Pero with the Wheel, for some of you, yung person mo would like to get or would like to buy a car. Ayun nakikita ko dito. Or even motor. Ganyan. Kasi medyo malayo nga yung ano niya eh. Parang nakikita niya ito as something na parang magiging way to have you. And, or to be near you, ganon. Or yun nga, parang change of place, ganyan. Para mas malapit. Pero, you know, gusto ng person mo ng changes eh. Ayaw niya na ito. Ayaw niya na itong pangyayaring ito, itong emotion na ito. Gusto niya ng bitawan. Gusto niya ng, kumbaga, for what I can feel here, gusto na ng person mong mag-open up. Pero, gusto niya lang. He choose or she choose not to. Okay? So, kung ano yung nilalaman ng utak niya at ng isip ng heart niya, yun yung nakikita ko dito, pero hindi niya ino-open up. Sobrang laki ng pagmamahal niya sa'yo. Yung paunti-unti na, alam mo yung memories nyo, ganyan, na day by day, instead of nababawasan. Kasi nga, tinatry niyang lumayo or tinatry niyang kalimutan or tinatry niyang i-control, di ba? Sa halip na nababawasan, for what I can see here, lalong lumalaki, lalong nag-grow, lalong lumalago, ganon, yung emotion na nakukuha ko dito. Especially if you have a connection with this person, with the Queen of Wands and King of Pentacles, I see deep connection here. May connection kayo nitong taong to. So, pwedeng magkalayo kayo, pero meron kayong connection, like halimbawa, social media. So, kahit anong gawin, meron kayong, kahit papano, connection na madaling, kumbaga, madaling lumapit. And I can see you welcoming here. Ikaw pa nga nakikita ko dito, sabihin na nating chat or text sa person na to eh. Mas ikaw yung gumagawa ng action. I see a pet here. So, pwedeng ikaw or yung person mo mahilig sa pet or may alagang pets here, ha? Pero not all of you, Virgo. Para lang dun yun sa ilan. Someone here also could be mahilig sa sports. Like basketball. Kung hindi man ikaw, this could be your person. Or for some of you, there's this other person involved here. Okay.
So, balik tayo. Someone here really likes to read books. Wala, yun lang yung mga nakikita ko dito, ha. So, let's see. Let's get more cards. Mas nakikita ko ikaw mas open up eh. Mas ikaw ang nagiging mas open dito sa person na ito. Okay, so I see a Virgo energy here with the Hermit. Capricorn energy with the Devil. Okay. Kuha pa tayo ng cards. For Virgo, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. What do we have here for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? Hindi ko po ito kukunin. For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Alam mo, marami talagang gustong i-alok or sabihin yung person mo na ito. Kaya lang, alam mo yung emotion niya, sobrang down, sobrang... Hindi kasi siya nagsasalita eh. Hindi siya gumagawa ng action. And there's this feeling na parang, alam mo, parang sinasarado niya na lang yung tenga niya or may mga times na tinutuktukan niya yung sarili niya kakaisip. Na sana ayoko nang isipin tong person na to. Ayoko na siyang isipin. Ayoko na isipin si Virgo. Pero, wala eh. Lagi kanya naiisip, especially kapag mag-isa siya. Ganon. Okay, so let's see. Okay. Could be dealing with an Aries here. Okay, sorry about that. So, for what I can see here, with the Devil, you know, this one is someone who is controlling this free will, or yung sinasabi natin, yung kalayaan, or yung pagsasalita, or yung pag-express ng emotion. Confirmed by the Devil, yung person mo yung pinaka nagko-control dito. Kinokontrol niya yung emotion niya, yung gusto niya sabihin, hindi niya masabi, and sobrang sakit na to sa kanya. Feeling empty siya na wala ka eh. Okay? For some Virgos, this could be you. This could be you. Yung side mo ito. Kasi pwede magkapalit-palit ang side dito eh. Okay? So, alam niyo naman kung sino sa inyo yung may kailangan pagpilian, di ba? Yung may kailangan pagpilian nandito sa side na ito. Pero yung sa side na ito, actually, someone who is happy or nasa stage siya ngayon na parang okay siya, masaya siya. Okay? And there's this feeling na may nagko-control or may not nagko-control, may nagbabantay or may nakalaging nandyan. May nagpo-protekta. May hindi makaalis sa sitwasyon. With the Emperor, pwedeng kasi masyado nang malaki yung foundation, or for some of you, pwedeng you're already married dito sa side na ito. And also, there's a lot of happiness here, especially if you are connected with this person. Kapag you're chatting or you're messaging this person, or you are whatever connection that you have with this person, kada nagkakaroon kayo ng connection ng ganyan, nandun yung happiness eh. Nandun yung kaligayahan, yung kasayahan. You feel complete, you feel happy, and parang out of this world yung yung experience. Kasi parang sa kanya mo lang rin na-experience yung ganong smile, yung ganong tawa. Ayun yung nakukuha ko. Kumbaga, there's a rainbow after the rain. So, yun yung na-experience, nakukuha kong energy dito. Na kahit anong lungkot mo, pag once na kinonect ka nitong person na to, or once na nag-usap kayo, ang saya-saya mo. Iba yung energy and yung happiness na ibibigay niya sa'yo. Kaya lang, ayun nga, on his side or her side, kung sino man yung nasa side na ito, ang nararamdaman ko, your person is really not happy. Magkausap kayo, oo.
Masaya siya, naririnig mo, tumatawa siya, pero deep inside, there's someone here controlling yung emotion. There's chain. Ngayon, may chain na nakagapos. Parang feel niya, hindi, dito lang tayo, ganyan. Hindi, wag mong sabihin, wag kang gumawa ng action, ganon. May nagsasabi nun sa utak niya. And with the Emperor, can you see the Emperor holding this last piece of chess? I mean, yung chess, if you know the game chess, okay? Ito po yung king. Hawak-hawak ni Emperor yung king, 'di ba? Yung king, yung tawag ditong sa ano na yon? Yung king na pamato. Pamato ba tawag doon? Doon sa pantira na yon. 'Di ba ang position ng king is siya yung huling gumagalaw pagkatapos ng lahat. Ibig sabihin lang po nun, guys, pagtapos na ang lahat, saka lang mangyayari yung sa inyo. So, may kailangan ka pong tapusin dito. Sa side mo po ito, ikaw yung kailangan gumawa ng choice, ikaw yung nararamdaman kung may protection, merong nagbabantay here, and there's this feeling na parang could be something with money na may involve here. So, maaaring meron kang pinangahawakan na kaya hindi mo makuha yung completely kaligayahan or happiness kasi may hinahawakan ka dito or may hindi ka binibitawan dito. And, kailangan mo gumawa ng action in order for this full happiness na mangyari or yung connection nyo or para magkaroon ng pangyayaring ito. May kailangan kang gawin. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? Kung sino yung may kailangan pagpilian, okay? Or may gawing action, alisan, ganyan. So, yun yung nakukuha ko dito. And, I like to get the outcome for you. For December 2020, King of Wands. Okay. Kunin natin yung sige, kunin ko to. So, ito yung lumabas na cards. This would be your outcome. With the King of Wands, for some of you, you could be dealing with your twin flame or soulmate connection here. May kakonek kang ganon. Kasi with the Queen of Cups, could be dealing with Scorpio, Justice, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sag. So, yun yung nakukuha kong energy. Kuhanin lang natin yung cards for you. For Virgo, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay? Heart-to-heart conversation. So, this would be for November and December. High possibility of this heart-to-heart conversation or yung usap sa inyong dalawa. Especially if you have connection now with this person. If you are already communicating or nandito kayo sa stage na may pag-uusap kayo, high possibility of this heart-to-heart conversation. Alam mo yon, usap na laga ng being honest. Honestly discuss your feelings with each other. Kung wala kayong communication pa, this person really would like to have this conversation with you. Not literally heart-to-heart conversation, pero gusto niya ng connection with you. Kasi sobrang nahihirapan na siyang mag-isa. Nahihirapan na siya na parang i-control or pigilan itong emotion na ito. So, kung wala kayong connection, ito yung gusto niya mangyari. Gusto niya ng usap. And for what I can feel here, especially if you are far from each other, I don't feel like magsasabi sa'yo ng emotion itong person na to. Until
The last card kasi is the Seven of Wands. This signifies travel, or yun nga, kung magkalayo kayo, hindi niya sasabihin itong emotion niya sa'yo, not unless magkita kayo ng personal at mahawakan niya yung kamay mo, masabi niya sa'yo yung totoo. So, although gusto niyang sabihin or aminin, hindi mangyayari yon kung hindi kayo nagkikita ng personal. So, yun yung nakikita ko dito. And, with the King of Wands, Queen of Cups, someone here is surrendering, feeling trap, feeling nakakasense din ako ng jealousy. Pero konting Virgo lang yung nakukuhanan ko ng jealousy here. With the Justice, I feel like gusto ng hustisya. Especially if you are the legal wife or husband here, gusto mo ng hustisya. With the Six of Swords, someone here would like to move on or kailangan umalis talaga sa sitwasyon. May alam kang, especially if you're the one na may kailangan alisan or kailangan gawing action, may mga kailangan tapusin or yun nga, alisin sa buhay nila. 'Di ba? With the Six of Swords, this is you. For some of you, you'd like to leave na the situation. For some of you, for some Virgo here, ngayong December or November, gusto nang tapusin kung ano man itong pasakit or hirap na naidudulot nitong person na ito sa kanya. Nakakapag-isip-isip na siya with the Six of Cups. And maaaring ang pinipili niya ay yung kaligayahan niya na or yung finances niya. Para naman dun sa iba na dealing with their soulmate or their twin flame, for what I can feel here. For some of you, ikaw rin yung may gusto nitong heart-to-heart conversation nito. Gusto mo siyang lumapit sa'yo or gusto mo siyang mag-approach, mag-sorry. Pero not possible nga kung hindi kayo magkikita at magkakasama. Hindi possible. Possible lahat ng ito kung magkikita kayo sa personal. Dahil iba ang usap sa personal kesa sa chat at sa text. Makikita mo sa mga mata niya kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. With the Six of Swords, someone is moving on. Okay? This could be you, especially kung yung person naman is parang wala na lang sa kanya ang lahat, especially if you're married and parang wala na yung marriage para sa kanya. This is you moving on. Kumbaga tama na yung pagiging tanga mo. Kaya you choose to move on, maybe to travel, at iwan na itong memories dito sa taong to. Kasi kung tapos na, parang ganon. Pero para naman doon sa iba, alam mo yung person mo mag-give up din yan. Sobrang nandito siya sa stage ngayon na nasasaktan siya, nahihirapan siya. Gusto niya ng pagbabago sa emotions niya. Tinutuktukan niya yung utak niya, yung ulo niya, at yung puso niya dahil minsan sobrang sakit ng nararamdaman niya. Dahil sobrang laki ng pagmamahal niya sa'yo, kaya lang hindi niya masabi. Para kang tinusok ng karayom nang hindi ka makaaray. Yun po yung emotion niya. Yung hindi ka pwedeng mag-ingay. Okay? So, what is the advice? Kuha advice. For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. What is the advice, please, for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? Virgo. Hindi ko po ito kukunin. What is the advice for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, advice please. Okay, kukunin ko to. Finances and career, romantic feelings, past life relationship. Kuha pa ako para dito sa deck na ito.
For some of you, nakikita ko yung pagkakalugmok nyo ngayon, ha. Especially dun sa mga kailangan mag-move on at kailangan tanggapin or yung humihingi ng hustisya. Especially finances, medyo nahihirapan kang, kumbaga parang you're starting from the start, from the ground talaga. Okay, so let's see. What is the advice for you, Virgo? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Thank you for my new subscribers. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, and dito sa ating channel na Virgo Philippines. Okay. For Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, thank you. I don't know. Alam mo, for what I can see here, especially if you are the person na kailangan na mag-move on, you should focus on your finances and career and do sa mga bagay or mga tao na sa paligid mo dahil sila ang mas kailangan mong pagtuunan ng atensyon. Maraming mangyayari or pagbabagong mangyayari sa'yo, especially paangat ka. Pero mararanasan mo yan kung matututunan mo kalimutan itong person na to and focus on your finances and your people around you and also ask for help. Humingi ka ng tulong kung nahihirapan ka na. Or maaaring may mga tao naman nagbibigay sa'yo ng tulong ng advices pero hindi mo naman sinusunod. You're still focusing on this past life relationship which is your ex-husband or ex-wife or ex-boyfriend, girlfriend, ganyan. Yun yung nararamdaman ko dito. Pero for what I can see here, hindi na kayo bagay. Okay? Kasi masyado na siyang I don't know, parang ikaw matured ang utak mo and then siya naman hindi. Or masyado siyang stricto, then ikaw naman is masyado ka namang, hindi talaga kayo bagay eh. Wag mo na ipilit. Sabihin na natin sa age, okay, sa mukha, magkabagay kayo, sige. Pero yung paano nyo tignan ng buhay, hindi kayo pareho. Pag ganito siya, ikaw pakanan ka, siya pakaliwa. Magkasaliwa kayo. Kaya mangyari sa inyo, gulo lang. Paulit lang. So, kahit makuha mo man itong taong ito, sabihin lang yun na, gusto mo mangyari, gagawa ka ng paraan. Makuha mo itong taong to, maghihintay ka, makuha mo itong taong to. For some of you, ilang years ka na naghihintay. Pero itong taong to, hindi babalik. Kasi iba nga yung road na pinupuntahan niya eh. Alam mo, masakit lang ito sa inyo dahil meron kayong sinumpaan, meron kayong papel. Masakit lang ito sa iyo sa ngayon dahil nalulungkot ka, ikaw yung walang love life, feeling mo ikaw yung dehado, 'di ba? Or may mga bagay na bigla ka na lang nagulat nangyari, pero tapos na po 'yon. Maging masaya ka na dahil nangyari yon, dahil nawala ka na dito sa toxic na taong ito. For some of you, na ang kakonek mo is a toxic person. Maaaring ikaw yung nasa side na ito. Yung diniscuss ko dito kanina na sinabi kong emotion ng person mo. This could be you. Yung nagkokontrol, yung hindi makagawa ng action, nagpipigil, this could be you. So disregard yung mga sinabi ko kanina na this is your person, this is you. Yun yung advice para sa'yo. Para naman dun sa mga person na, for what I can see here, alam mo naman na yung emotion ng person mo, na siya yung nagkocontrol. And turn on your heart light, romantic feelings. Okay. Alam mo, maraming magbabago din sa'yo eh. If only you would leave the situation na kailangan mong iwan, or if you would make this temperance, which is, I'm sorry, with this a high energy of person na kailangan mamili. If you would make a choice, if you would make an action, maraming magbabago. Patuloy na magbabago. Yung mga dating pinapangarap mo, mangyayari. Kung dati hindi mo mahawakan itong taong to or hindi kayo magkaroon ng maraming pang mangyari dito eh. Kailangan lang talaga may bitawan. May kailangan lang talaga. For some of you, may kailangan kang pagkagastusan. Okay? And may mga kailangan kang alisin sa buhay mo na kailangan mo mag-start muli sa simula. Yun yung nakikita ko dito. Maaaring nandito ka na sa stage na okay, you're already stable, okay ang finances mo, okay ang stability mo, pero may nakukuha ako dito na kailangan mo magsimula sa simula.
Yung tipong para kang teenager ulit. Or yung tipong nandito ka sa simula nung wala ka pang trabaho ng mga kabataan mo. Okay? Simulang-simula. So, maaaring marami kang dapat tanggalin. Especially if this is a toxic person na nagbabantay sa'yo. Na laging nandyan sa likod mo at wala namang ginawa kundi magpabigat. Okay? Marami nga mo pupuntahan, no? Especially with this person. Okay. So, who would you choose? Ito yung choices mo na nakikita ko dito. Who would you choose? Can you see the two cards? Both of them are actually lovers. Pero if you would notice, ito yung nakikita ko sa cards na ito. Yung relationship nitong dalawang person na ito is parang immature. More on sex, and also hindi ka na masyadong nagbibigay. Sabihin na natin yun yung emotion mo, hindi ka na masyadong nagbibigay. So would you choose this person? For some of you, the choices is with regards to physical appearance. Dito ka ba sa taong medyo hindi masyadong maayos sa katawan or medyo dirty looks, ganun? Hindi naman dirty looks, pero o dito sa clean look here, with the romantic feelings, both of you are really in love with each other. Makikita mo yung difference. Parang ito more on sex, more on passion, and then the other one is more on romantic feelings, which is real, which is your feelings are real and worth exploring this one. And this is also, ito rin ang choice ng iyong divine, not divine, nung iyong mga spirit guardians, ganyan, or angel guides. Sila ang choice niya. Sila ang choice nitong, kumbaga, this is a divine timing or divine, this is well guarded. Very sacred relationship. Ito ang dapat mangyari, hindi ito na pangkama or panggabi lang. Ito. Sinong pipiliin mo sa kanilang dalawa? Maaaring may choices at maaaring ito ang choices eh. Itong tao na mamahalin mo at mamahalin ka, o itong tao na alam mo namang walang kasiguraduhan ng pagmamahal, maaaring yung person na lang na ito ang nagmamahal, yung person mo na lang na kasama mo ngayon ang nagmamahal, naghihigpit at hindi ka makawala. O itong person na ito na you feel gentle, I feel so virgin, not virgin, pero parang yung merong pahalaga. Yung kiss is not just a kiss, but more passionable, more meaningful. Sino sa kanilang dalawa? Nagkakaroon ka ng self-worth. Alam mo yung self-worth? Kung ang halaga mo dito sa person na to is 6,000, dito 6 million. I'm sorry for putting a number. Pero sabihin na natin dito mukha kang pokpok, dito mukha kang prinsesa. So, saan ka sasama? Dito sa taong nagmumukha kang pokpok o dito sa taong nagmumukha kang prinsesa? Sorry ulit. Sorry. I'm not degrading the pokpok ha. I'm just using the term kasi yung looks ba. You know what I mean? Bahala na kayo. So, thank you for watching, Virgo. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, at saka itong Virgo Philippines. Please, 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 please ha. Ma-appreciate ko po lahat ng yan. Sana nabigyan ko kayo ng kaliwanagan. And please, gawan nyo naman ng action itong mga binagawa kong mga pag-ano na ito, itong tawag na ito, itong advices ko sa inyo. Sundin nyo naman para magkaroon naman tayo ng maganda-gandang buhay. So, maraming salamat po at goodbye!